Magandang araw po sa inyong lahat. Nalilito tayo ngayon para sa Batas Militar ang Pababalik Tanaw. Kami po ang unang pangkat ng Nitrogen 7, tara at tuklasin ang mga pangyayari sa nakaraan. Ano ang alam mo tungkol sa batas militar? Lahat ang masusunod ng dikta ng presidente, walang kalayaan ng mga tao. Ang batas militar ay walang demokrasya. My countrymen, as of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Setyembre 21, 1972, idineklara ni Marcos ang Proclamation number 1081 o ang Batas Militar. Ngunit isinapubliko lang ito 2 araw matapos ito pagtibayin. Matapos ipalabas ang proklamasyon, agad na ipinaaresto ang mga katunggalin ni Marcos sa politika. Alas 9:15 nang bumagsak ang isang granada sa harap ng tao. Ang unang pagsabot ay mabilis na nasundan pa ng isa at bago namalayan ng lahat ang nangyari ay nagkagulo na ang mga tao. Sa mga sumunod pang mga pangyayari, sa kabila ng sigawan at iyakan sa gitna ng kadiliman, sa pagtatakbuhan upang mailigtas ang kani-kaniyang sarili, ang bayang nanonood sa telebisyon sa mga pangyayari ay halos hindi umiyak. President Marcos can govern this nation. Nang talikuran ni Nooy Defense Minister Juan Ponce Enrile si Pangulong Ferdinand Marcos para pamunuan ng 1986 EDSA Revolution kasama si Nooy AFP Chief Fidel Ramos, may inilahad daw siyang ikinagulat ng marami. Sa ulat ng ilang mamamahayag, sinabi raw ni Enrile na peke ang kontrobersyal na pag-ambush sa kanya noong September 1972. Ang pagkaka-ambush kay Enrile ang isa sa ginamit noon ni Marcos para suportahan ang pagdeklara niya ng martial law. Pero nang makapanayam ko si Enrile nung isang buwan, tinanong ko kung peke nga ba ang pagkaka-ambush sa kanya. That's silly because martial law is already going on. Why should I fake my ambush to justify martial law when it was already on, an irreversible day? Ganito rin ang nakalagay sa kanyang autobiography na may pamagat na Juan Ponce Enrile, a memoir. Sabi niya sa libro, kasinungalingan daw ang sinasabi ng kanyang mga kaaway sa politika na pineke niya ang kanyang ambush. September 21, idiniklara ang martial law, gayong September 22 naganap ang ambush. Sa kwento mismo ni Enrile, pauwi na raw siya nung gabing iyon at pagdating ng kanyang convoy sa may Wakwak subdivision sa Mandaluyong, bigla umanong pinaulanan ng bala ang kanyang escort car. Walang nasaktan sa insidente. Sa ulat ng Philippine Daily Inquirer, lumabas sa pagsasaliksik nito ang ilang librong nagsasaad umano na sinabi noon ni Enrile na peke ang ambush. Tulad ng mga librong isinulat ni na New York Times reporter Raymond Bonner, Time correspondent Sandra Burton, Pulitzer Prize-winning journalist Catherine Ellison at national artist Nick Joaquin. Kahapon sa programang News to Go, sinabi ni Enrile na hindi niya pineke ang kanyang ambush, pero nadiskubre niyang gawa-gawa lang daw ito. I said, the ambush was staged. I said, but I did not say who staged it. I did not say that I staged. So the correct word was staged. Yes.
Bagamat 4 na dekada na ang lumipas mula nang ideklara ang martial law sa Pilipinas, handa pa rin daw si Enrile na mag-testify sa anumang investigasyon kaugnay ng mga umano'y human rights violations noong panahong iyon. Suportado raw niya ang pagtatatag ng isang komisyon na mag-iimbestiga sa martial law. Paliwanag niya, marami daw kasing misconception ng mga tao sa batas militar. I told the President, Mr. President, I will support your call to create a commission to investigate martial law. I will testify under oath. If I was guilty, at my age, I'm willing to go to Muntinlupa. Cara David, GMA News. Ano-ano ba ang nagawa ni Marcos para sa Pilipinas noong panahon ng batas militar? Ang pagwawakas ng martial law. Upang makamit ni Marcos ang pag-endorse ng Papa na dumalaw noong Pebrero 1981 at simbahang Katoliko sa kanyang rehime, inangat ni Marcos ang martial law noong Enero 17, 1981, bagaman ang lahat ng mga kautusan at atas na inilabas noong martial law ay nananatiling may bisa. Boses ng Bayan. Boses ng Bayan. Sang-ayon ka ba sa pagpapatupad ni Marcos ng batas militar noong panahon na yun? Ako sang-ayon ako. Kasi before, may disiplina ang mga bata. At the same time, sasabi lang yung sobra-sobrang oppression, kalokohan yun. May disiplina nun ng tao. Saka noon, hindi laganap ang droga. Ayun, ginagawa lang mga droga. Sa among tao ngayon, mga kabataan, walang disiplina. Yung kanya nagpupulong-pulong na walang pahintulot. Depende tayo mag-usap-usap. Kaya yung sa mga nag-organize na inuhuli nila. Oo, sangayon talaga. Kasi pag batas militar, matitino lahat ng tao. Walang tarantalo sa buong Pilipinas. O napapaganon ka dahil kala mo. Kasi napasama lang si Marcos ngayon dahil sa military, umabuso. Ang hindi nag-utos si Marcos ng mga isasamang bagay. Kasi ang layunin ni Marcos noon, paunlarin natin ang Pilipinas, paunlarin ng buong Pilipinas. Siya lang ang nagsabi ng lahat ng presidente na this nation will be great again. Para sa akin, 50-50 lang yun. Kasi pwede naman yun para madisiplina yung mga tao. Tsaka yung batas militar, inalisan nila yung freedom yung mga tao. Masasabi mo bang mas magandang may batas militar? Oo. Bakit? Aba, para malinis ang mga maraming kurakot, mga masasamang tao. Yun ang maganda, no? Mas gusto ko may martial law. Kasi kung mapapansin ninyo, kung pag-aaralan ninyo mabuti lahat ng umunlad na bansa sa Southeast Asia, yung mga under ng military rule. Gaya ng mga parang authoritarian. Kaya tayo ngayon sobra-sobra sa demokrasya. Maraming batas, pero maraming butas. Matitino ang mga tao noon. Walang smuggler, walang carnater, walang drug addict. Lahat walang masasama, walang standby sa karsada, walang pulubi. Inaampuy niya lahat yan, dinalagay sa ampunan. Inibigyan niya ng masapat na pagkain, supplies, pera pa sila. Lahat yan. Tapos ang eskwelahan, libre lahat. Walang may bayad. Walang tuition fee, kahit na libre damit, sapatos. Ina-afford niya lahat yan. Mula sa elementary hanggang college. Basta public huwag lang private. Kung nasilayan mo ang mga naganap noong batas militar,
Sasali ka ba sa naganap na EDSA People Power Revolution noong 1986? Para maipakita ko sa mga tao na ako Pilipino na naghahangad din ako ng kalayaan para sa mga kapwa ko. Karapat-dapat bang ilibing si Marcos sa libingan ng mga bayani? Yes, marami siyang he's a war hero. So, what's wrong? Yung naman mga bintang sa kanya when it comes to sasabi nating hindi pa naman totally napapatunayan yun. Ano ang ilan sa mga pangyayaring natunghayan mo noong batas militar? Hari ng mga militar. Hindi ka pwedeng magagawa ng kalokohan, huhulihin ka talaga. Sa tingin mo ba ay magiging epektibo ang batas militar sa panahon ngayon? Yes. Para maibalik yung tamang disiplina, especially sa mga kabataan, para mas yung natin, yung sa mga ng cases ng droga, kidnapping, saka mga ibang heinous crime, mabawasan, saka kasi kung hindi papatupad na ganun, parang yung mga tinatawag nating groups ng criminals na yung parang binabaliwala lang nila yung batas kasi magaan yung parusa eh. Saka siyempre pagka ang isang sindika yung well-financed, nagagawa nila ng paraan lahat para mawala yung mga kaso nila. So labas-pasok lang sila sa sa kulungan, ginagawa lang nilang katatawanan yung batas. Magandang ideya ba ang pagpapatupad ng curfew tulad ng dati? Pero ayos lang talaga yung sistema panlipunan natin since malalasan nga yung crimes. Oo, kasi marami nagtatamay sa labas ng bahay namin. Oo. Dapat lang. Kasi marami na naman mga tao, mga gumagawa ng kalokohan, mga ano-ano. Dapat lang na magkaroon ng curfew. Pwede. Kasi laganap na ngayon yung kriminalidad. Muli, kami po ang unang pangkat ng Nitrogen 7 at handog namin sa inyo ang Batas Militar, ang Pagbabalik Tanaw.